Magandang gabi po. Gusto ko lang pong magkwento ng nangyari sa buhay ko. Yung hindi ko makakalimutan na nangyari sa buong buhay ko. Bali, ano kasi to nung pregnancy ko dun sa bunso ko, meron kasi siyang birth defect na dahilan para hindi ako tanggapin dito sa probinsya ng mga anak. Sa Maynila lang ako pwedeng manganak, sabi ng mga doktor dito. Kasi nga mayroon siyang malaking bukol sa kanyang leeg. Tapos sobrang bumibigat din yung tiyan ko noon kasi lumalaki nga yung bukol niya. Tapos hindi normal na cesarean delivery yung nangyayari sa akin. Hindi siya basta cesarean. To make the story short, nung nandun ako sa hospital, nag-undergo muna ako ng binutasan yung tiyan ko para bawasan yung panubigan ko. So, nung time na yun, tinurukan ako ng regional anesthesia. Kumbaga, doon lang sa area ng tiyan ko mamamanhid yung pakiramdam ko kasi nga, kailangang bawasan yung tubig sa tiyan ko dahil sobrang laki nga ng tiyan ko. Mga August, last week ng August yun. Tapos hanggang sa after a week, pinabalik na ako doon kasi nga kailangan nang ilabas yung baby sa tiyan ko. So, premature siya. Parang 7 months lang siya that time. Tapos yun na nga, aware naman ako at ipinaliwanag sa akin na hindi siya normal na cesarean kasi nga exit procedure yung tawag doon. Bali, malaki yung cut. Halos mula dun sa pusod ko hanggang dun sa pelvic ko yung cut ko, yung hati. Tapos, general anesthesia yung gagawin sa akin. In short, parang yung whole body ko, as in, wala akong mararamdaman. Parang siguro, ang interpretation ko dun sa ganun is parang temporary na parang patay ka, ganun. Kasi wala akong mararamdaman buong katawan eh. Hindi mo alam kung anong mangyayari eh. Tapos bukod doon, tinubuhan pa ako. May tubo na nilagay ako sa akin, tsaka yung baby. Tapos, yun nga, 20 doctors yung nandun sa operating room. Tanda ko yun. And then, basta nung gawin sa akin yung procedure, ang tanda ko is, yun nga, parang tinatali nila ako doon. Ang daming doctors dun sa operating room na halos sobrang sikip na yung tingin ko. Tapos, syempre, yung time na yun, masasabi ko na swerte pa din ako dahil sobrang powerful talaga pag binanggit mo ang pangalan ni Jesus Christ, pag nag-pray ka sa Kanya. Alam mo yun yung hindi ko deserve, hindi ko deserve mag-pray o tawagin yung pangalan niya. Pero syempre, tayo kasing tao, naalala lang natin si God, si Jesus Christ, pag may matindi na tayong problema. Pero yung time na masagana tayo or wala naman tayong problema, di ba, aminin natin, nakakalimutan natin siya. Yun, so, dahil nga operahan ako nun, hindi ko alam, takot din ako. Parang, nag-pray na lang ako sa kanya na, sabi, Jesus Christ, please save me, huwag mo po akong pabayaan, dahil may mga anak pa ako, gusto ko pa akong mabuhay, ganun. Basta nag-pray ako, sabi ko, ikaw na po ang bahala sa akin. Tapos yun, yung anesthesiologist, may nilagay siya sa mukha ko. Parang, basta para siyang mask na na plastic. Tapos hindi ko na alam ano nangyari. Pagkalagay nun, wala, hindi ko na alam yung nangyari. Pero ang sabi is 30 minutes daw yata yung operation. Pero hindi ko sure kung exact yung 30 minutes. Kasi nga, malaki yung cut at tutubuhan pa yung baby ko at the same time. Basta ang daming nangyari siguro nung oras na yun. Tapos, pagkatapos nun, hindi ko na alam nga yung nangyari. As in, wala akong naramdaman kahit ano. Wala, as in, wala. Ganun pa yung feeling pag namatay ka na. As in, hindi siya pa naginip, wala, kahit anong pakiramdam, wala na. Tapos, nagising na lang ako, nandun na ako sa ward, yung room parang, tapos una kong tiningnan yung oras, tapos sabi ko, yung parang na-realize ko, okay, tapos na pala yung operation. Tapos, yun, wala naman akong naramdaman sa parte ng tiyan ko, Tapos, tanda ko, hindi ko na masyadong maalala kung anong nangyari. Tanda ko nung dinala na ako dun sa recovery room. Ayun, doon na nag-start yung yung kalbaryo ko.
Kasi ang tanda ko nun, may binilin yung doktor na maglakad-lakad ako para daw matanggal yata ah, yung sa sistema ko yung ng anesthesia. So, anong nangyari naman dahil ang laki nga nung cut ko sa tiyan ko, takot ngayon ako kahit pagtayo man lang. Kasi inisip ko baka bumuka yung tahi ko. Kasi hindi nga siya normal na cesarean na maliit lang yung scar or yung pinagtahian. Yung sa akin, as in malaki talaga siya. Tapos doon na, syempre matigas yung ulo ko, pinangunahan ako ng takot, ganyan. Hindi nga ako nung nag-thank you yata kay God na nagising pa ako eh. Basta nanguna na sa akin that time yung fear ko, doon pa lang sa sugat ko. Tapos nadagdagan pa nun pag may baby na lumalapit. I mean yung bagong, nandun katabi ng nanay. Parang naiinggit ako, tapos nag-iiyak ako, naawa ko nun sa baby ko. Tapos may time na kailangan ko na puntahan sa ICU yung baby ko na nandun nga sa ICU kasi nga hindi siya pwedeng buhatin kasi may malaki nga siyang bukol. First time ko siyang nakita, parang yun, naawa ako kasi nga doon pa nakita ko na yung ano niya, paghihirap niya. And then, hindi ko na alam basta nung time na yun, anong nangyari is puro worry ako. Inaalala ko din isang anak na may sakit sa puso, isang buwan ko nang di nakakasama. Everyday ko siya hinahanap, inaalala, ganyan. As in, puro pag-worry ako, ganyan. Tapos hanggang sa unti-unti na, hindi ko na maintindihan kung ano yung dapat kong emotion. Tapos paggabi, parang hindi na ako makatulog mula nung, kasi may nangyari din sa akin na 2 days, for 2 days dumudumi ako yung, alam mo yung nag-LBM ko yung diarrhea na puro tubig na lang yung inaano ko, tapos every hour siya. For 2 days, ganun. Tapos, parang hindi na din ako natutulog. Tapos hanggang sa, nagsabi ako dun sa doktor, parang gusto ko na magpaswero kasi nga feeling ko, dehydrated na ako. Kasi ikaw ba naman every hour or every 2 hours, dumudumi ka ng sobrang dami na puro tubig. Di ba feeling ko nun, parang magaling pa ako sa doktor, feeling ko dehydrated na ako nun. Tapos, sabi ko, ba't kaya hindi ako dinidextrose ng mga to? Eh, kailangan ko yun. Kasi nga, alam ko na dumi ako ng dumi. Tapos may case pa nun na hirap na hirap akong umihi, yung parang punong-puno na yung pantog ko, tapos hindi ako makaihi. Kailangan pa nila akong lagyan ng catheter para dun ako umiihi talaga sa bed pati. Doon na din ako dumudumi. Diba? Parang sobra yung hanggang sa parang hina-heart attack na ako, ganyan. Tapos, basta parang nag-hallucinate na ako nung time, tapos tumingin ako sa clock. Parang sabi ko, ba't kaya ganun? Gusto ko nang umuwi kasi. Pagtingin ko sa clock, parang hindi siya umaandar, parang natulog, feeling ko natulog na ako. Pagtingin ko, alas 12 pa rin or alas 2 pa rin. Sabi ko, bakit kaya itong clock na to, hindi siya gumagalaw. Parang nagtataka ako kasi gusto ko nang umuwi kasi mga narinig ko yung katabi ko, mga nagsisiuwian na. Kaya parang 1 week na ako mahigit. Gusto ko na din umuwi talaga kasi nga gusto ko na din makita yung baby, yung isang anak yung may sakit sa puso. Doon nga sa Lucena kasi nandun siya nung time na yun. Hanggang sa ganun lang, palagi parang naiinip lang ako. Pero kada bibisitahin ko sa IC yung anak ko, parang ano pa ako, groggy na ewan. Yung parang hilo, parang bang sobra sa hangover. Tapos, basta iba, parang nag-hallucinate na talaga ako nung time na yun. Tapos parang yung emotion ko, parang kahit gusto kong umiyak kasi nga naawa ko si baby, may pumipigil na sa akin. Parang pati yung emotion ko, na iba yung pakiramdam ko. Basta mula nung nanganak ako noon, mula nung dinala ako sa recovery room, wala pa ako nung tulog. Tapos hanggang sa dumating sa point na sabi ko dun sa doctor, sabi ko, turukan niyo po ako ng pampatulog kasi hindi pa ako natutulog. Gusto ko na rin matulog. Basta ilang araw na yun na ganun. Tapos may tinurok sa akin. Tapos nung tinurukan ako noon, or bago pa lang ako turukan, inisip ko baka, alam mo yun yung pagka-paranoid ko, baka parang kung anong gamot yun, na baka mamatay ako dun sa ituturok. Pero tinurok pa din sa akin, pero takot na takot ako. Tapos kung ano-ano nang iniisip kong masama na baka mamatay ako, ganyan. Hanggang sa, ewan ko paano lumipas yung mga araw na yun. Hanggang sa dumating sa point na kailangan ko na din talagang lumabas. Nagbe-breast pump pa nga ako nun eh. Tapos parang pinapakita ko sa mga doktor na okay na ako. Parang nagreseta na sila ng para hindi ako dumumi ng dumumi, ganyan. Basta inom lang ako ng inom ng time na yun ng Pocari Sweat. Parang yun yung ginawa kong dextrose. Parang nagmagaling ako. Pero wala naman sinabi yung mga doctor against dun sa pag-inom ko na yun. Hindi ko lang alam kung for some reason ayaw talaga nilang ipa-dextrose eh.
Hanggang sa lumabas na nga kami, ganyan. Siyempre, iwan yung baby ko doon kasi nga, hindi siya pwedeng ilabas kasi puro life support siya. Kasi nga, kakaiba yung case niya. Parang, siguro that time pa lang, bali na yung trachea niya. May mga, ano pa siya, may tubo pa talaga siya. Nung time na yun, nakatubo pa siya. Tapos, nung umuwi na kami, nung tanda ako, basta takot na takot ako nun sa tiyan ko, nag-taxi kami, ganyan, pa uwi. Kaso dun sa inupahan namin na maliit na kwarto sa Maynila nun, super init dun. So, kasi parang feeling ko kasi nasusuffocate ako. Iba yung feeling ko, parang may bago sa katawan ko eh. Palibasa, ang lamig dun sa hospital. Baka yun pa yung isang reason bakit kung ano-anong nangyari sa katawan ko. Tapos hindi pa ako naligo that time. Kasi nga, sobrang takot ko. Pero bili ng mga doktor maligo. Wala akong sinunod halos eh. Tapos nung pagdating namin dun sa bahay na yun, yung inupahan namin, hindi, umalis din kami na punta kami ay sa hotel. Kasi nga, sabi ko, parang di ako makahinga. Tapos nung pagdating namin sa hotel, yun, kasi hindi na naman ako nakatulog kasi nga parang di ako makahinga. Feeling ko na-dehydrate na ako. Parang, basta may feeling ako na mamamatay ako. Yung sa ulo ko, parang, may, alam mo yun, parang may mga kumukulo dun sa brain ko or something. Kakaiba yung feeling ko nun. Tapos, may ako nagpapa-BP, ang baba ng BP ko. Hanggang sa, hindi ako nakatulog talaga nun. Tapos, nung pumunta na kami nung maga, pumunta kami sa hospital. Kasi sabi ko dun sa asawa, kailangan ko talaga magpa-dextrose hanggang sa isang lako na lahat. Yung mga lahas ko, halos wala na kaming pera. Punta pa rin kami doktor. Ano yung check-up pa lang dun sa, Capital Hospital ba yun sa may Quezon City sa Panay Avenue. Alam mo, 5,000, yun pa lang, hindi man lang ako na dextrose. Tapos, walang nangyari. Basta, iba lang ang pakaramdam ko nun yung init ng paligid. Parang hindi din matolerate na ng katawan ko. Parang, basta iba. Sobrang iba. Iba pala pag yung dumaan ka sa general anesthesia. Hindi siya biro na kung i-compare mo dun sa normal na cesarean, yung tuturukan lang sila ng regional anesthesia, yung half body lang. Hindi siya ganun yung side effect eh. Kakaiba yung side effect nun sa akin. Parang isa kong tinitingnan is yung hallucination ko at saka yung pagka-paranoid ko, isa siya sa side effect ng general anesthesia. Tapos hanggang sa, yun nga, nung pagkakaling namin sa hospital, wala kaming napala, hindi rin ako sinwarohan. Uwi na kami dun sa bahay. Tapos inaway ko pa nun yung taxi kasi nga, ayaw niya magbukas ng aircon, hindi ako makahinga. Parang basta hirap pa akong huminga ng feeling ko mamamatay ako kasi nga parang kinukulang ako sa oxygen. Tapos yun nga, aware naman ako na wala na kaming pera, kailangan magtipid. Kaya umuwi na kami. Tapos ang tanda ko noon, talagang nagpupumilit na ako. Gusto ko nang umuwi kasi gusto ko nang makita yung isa kong anak na yung may heart problem nga. Kasi nga talagang siya yung inaalala ko ever since pumunta kami Maynila. Parang almost 1 month kami doon. And then, nung time pa lang na uwi namin na yun, alam ko nag-hallucinate na ako, kakaiba na yung mga ginagawa ko. Hindi ko na siya maalala eh. Basta ang tanda ko nun parang yung katawan ko parang hindi ko na alam, gusto kong matulog, pinipilit kong matulog pero hindi ako nakakatulog. Instead may kakaibang activities akong ginagawa. Yung mismong katawan ko parang, alam mo yung parang uod, parang gumaganon-ganon ako. Kasi nga parang hindi ko alam kung anong meron eh. Basta may ginagawa akong kaiba nun. Yung wala na, sabihin natin wala na ako sa sarili ko that time pa lang. Pero nilalabanan ko syempre. Hanggang sa pumunta na kami sa bus terminal. Tapos, iba ang pakiramdam ko, nanghihina talaga ako. Yung feeling ko mamamatay na ako. Pero, alam mo yun, ngayon ko lang na-realize na kaya ganun yung feeling ko. Kasi, ikaw ba naman, almost 1 week, wala kang tulog, wala ka ding kain. Sino di manghihina nun, diba? Tapos, nung sumakay na kami sa bus doon na nag-start yung totoong kakaibang pakiramdam. Habang nasa bus ako, feeling ko nasa bangka ako, gumaganon yung bus. Tapos yung voices ng mga tao, parang, alam mo yung nag-i-slow motion na lumalaki yung boses. Yung parang, pag naglalag, yung pinapanood mong video, yung or boses na naririnig mo, ganun yung tunog. Pag nag-i-slow down yung mga boses. Pero basta nasa katinuan pa naman ako, yun lang parang, yun yung naisip ko. Hanggang sa, takot yung parang feeling ko naglalak dyan na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Basta kung ano-anong nararamdaman ko physical. Tapos yung mga butok sa likod. Kasi di ba tinurukan ng kung anong mahabang karayom sa likod ko. May tinurok sa likod ko nun.
Parang nararamdaman ko sumasakit yung spinal cord ko. Basta kung ano-anong fear para sa sarili ko yung nararamdaman ko. Kasi nga, may iniin na talaga ang mga sakit. Tsaka yung sugat ko, takot na takot ako. Feeling ko bubukas siya kasi ang laki talaga ng hiwa ko. Pero lumalakad-lakad pa ako, dumakad pa ako sa hagdan, sa kung saan-saan. Puro lakad ako nun eh. So, hanggang sa nakarating ako sa Lucena, yung pinakahihintay ko na makita ko yung anak ko na may sakit sa puso. Pagkababa ko sa tricycle, basta tanda ko ng tanghaling tapat, pagbaba ko sa tricycle, sumalubong sa akin yung anak ko na yun. Sobrang payat niya na. Nung time na yun, naka-diaper at t-shirt lang siya. Alam mo yung nangangatog yung binti niya. Inalagaan naman siya ng nanay ko, kaya lang syempre, iba pa rin yung alaga ng nanay. Tapos, pagkadating na yun, sa sobrang takot ko sa tahi ko, hindi ko siya nabuhat. Kasi nga takot ako sa tahi ko. Tapos nung pumasok na ako sa kwarto, hindi ko na alam ang nangyari nung time na yun. Tapos ang naalala ko lang, parang sabi nga, parang narinig ko, nagkaroon daw ng glitch, ganyan. Parang umiiba yung eksena, parang nahati na ako sa dalawang world. Parang yung isa, hindi siya real, tapos yung isa parang AI lang, yung mga ganun. Hanggang sa, basta doon na nag-start yung matinding hallucinations ko. Tapos kahit anong pilit kong matulog, hindi ako nakakatulog talaga. Grabe yung Tapos kung ano-anong nararamdaman ko na, basta yung sugat ko, feeling ko, hindi pa siya magaling. September 10 yung nag-start na nagaganon ako. Tapos tanda ako na nagpapatugtog ako ng mga worship song. Hanggang sa, alam mo yung mga worship song, parang slow motion na din siya. Parang wala nang maintindihan. Kahit gusto kong basahin yung mga lyrics, hindi ko na siya mabasa. Tapos ultimong pag-pray, parang hindi ko na din magawa. Kasi nga, sobrang, wala na ako saan. Ikaw ba naman yung more than a week or 10 days na walang tulog, wala din kain. 'Di ba? Hindi ko na din naintindi yung anak ko nung time na yun kasi nga hindi ko na alam, wala na ako sa sarili ko. Naghahalucinate pa ako na merong parang padating sa kamatayan, papatayin ako, papasok sa loob, kukunin yung mga organs ko, yung ganun. Tapos may eksena pa na parang may nakahiga ako, may nakatayong demonyo sa harap ko, hubot-hubad. Basta pinutokso ako or may pinapagawa sa akin mga imposible na Tapos hanggang etong mga nanay ko, yung paglipas ng mga araw na nag-hallucinate ako, yung nanay ko, kapatid ko, basta lahat ng kasama ko sa bahay. Dumating na sa point na tinatali na ako, yung paa ko puro pasa. Tapos hindi ko rin alam pero may naalala ako na yung Bible, inuunan ko siya kasi nga basta feeling ko isi-save ako nun ng Bible. Tapos hanggang sa inaagaw sa akin ng pamilya ko yun. Tapos nung pagtingin ko nito lang, yung Bible, nung magaling na ako, may punit siya. Hindi ko alam paano napunit yung Bible na yun. Tapos yung kapatid ko na merong parang nag-aalbularyo siya. Basta, kasi may ginagamit niya kasi hindi naman, basta albularyo nga kasi. Kasi Jose Rizal, yung mga ganyan. Tapos may mga paraphernalia siya na hindi ko naman para sirain siya or something, pero alam ko na mali yung ginagawa niya. During that time, basta ginagamot niya ako, ganyan. May ini-spray siya sa akin. Pero alam mo yun, yung ini-spray niya sa akin, sobrang sakit sa balat. Tapos yung parang pangontra na nakatali sa bewang ko, hinihigpitan ng nanay ko, tapos parang ang init-init sa katawan. Tapos may voice sabi sa akin ni God, ayaw ni God ng mga gawang tao. In short, ayaw ni God dun sa ginagawa ng kapatid ko. Kaya tinapon ko yung pangontra na yun, tapos sila nanay nagalit. Tapos tinatali nila ako nung time na yun. Tapos gusto kong lumabas nun kasi nga, sobrang paranoid, gusto kong makita yung account number ko, kung may pera ba ako doon. Iniisip ko baka tinatago na sa akin ng asawa ko, yung ganun. So, ayaw nila akong palabasin. Tapos parang pakiramdam ko na-torture na ako, ganyan. Tapos parang gusto kong maligo, ayaw akong paliguin ng nanay ko. Tapos parang may bumubulong sa isip ko, lahat daw ng wish ko, hindi ibibigay sa akin bago ako mamatay. Sabi ganun. Kaya parang, iba yung pakaramdam ko ano, meron daw mga kaluluwa sa paligid ko, merong sinunog, pinatay daw ako, yung nanay ko, tsaka yung anak ko, ganyan, tinapon daw sa Laguna. Kung ano-ano na yung naiisip ko na, alam ko na, basta, doon na ako sa mundong yun, puro hallucination. Pag tumitingin ako sa labas, nakikita ko lang din yung parang law office lang siya.
Tapos, ang init ng araw. Basta, ang nakikita ko, wala na akong pag-asa, ganyan. Tapos, yung mga tao, parang may mga polio pag naglalakad, parang mga zombie. Yung ganun, parang, okay. Tapos, parang may dumadaang matanda, naging itsura siya ni kamatayan, yung merong, alam mo yung naka-coat na may hood na naka-black, ganyan, dumadaan si kamatayan daw, yun, ganyan. Basta, puro fear ako, sobrang takot ko. Hanggang sa hanggang sa dumating talaga sa point na gustong-gusto kong lumabas man lang ng bahay para magpahangin, ganyan. Pinalabas din naman nila ako. Kaya lang kung kailan lang nila gusto akong palabas. Tapos tanda ko, ang ginagawa ko sa labas, para kung umiikot-ikot, sumasayaw-sayaw ako. Kasi may nagsabi sa akin na ako daw yung spirit ng nasa bundok. Tapos parang ang gusto ko ay malamig yung paligid, ganyan. So parang ang saya-saya ko pag ganun. Parang, kaya ang saya ko pag lumalabas ako. Tapos, yun, pinabalik na naman ako sa kwarto. Hindi na naman ako pinalabas. Hanggang sa yung bintana, gusto ko nang lumusot doon. Gusto ko na lang mamatay. Tapos, ang ginagawa ko yung ulo ko, nilalagay ko sa bintana. Sinusuot kong ganyan. Tapos, parang binibilad ko yung ulo ko kasi sabi ko, gusto kong sunugin lahat ng brain cells ko para mamatay na lang ako. Yung ganun. Tanda ko yun. Parang, tapos parang ramdam ko siya pag tinatapat ko sa araw yung ulo ko. Parang nag-burn yung, alam mo yun, yung mga brain cells ko, yung utak ko, parang natutuyo siya. Parang kumukulo siyang ganyan at nadadry or something. Yun yung pakaramdam ko nun. Tapos pumunta kami sa Maynila, papunta kami Maynilan para bisitahin yung anak ko. Dumaan pa kami nun sa hospital, tapos sabi ko sa doktor, bigyan ako ng gamot para makatulog ako dito sa Lucena Doctors. Oo nga. Tapos biniresetahan niya ako, ano ba yun yung basta yung acetirizine ba yun? Cetirizine, ganyan. Ewan ko kung ba't yun yata ang binigay sa akin. Pero parang lalo akong lumala nung uminom ako nun. Parang dun ako, nasa kotse ako, nag-hallucinate ako. Tapos parang kinakausap ko na yung ula, parang narinig ko na yung boses ni God, pero hindi ko na maalala kung ano yung sinabi niya sa akin. Hanggang sa, nakarating kami dun sa Children's Hospital. Tanda ako nun yung kasama ko dun yung anak ko may sakit sa puso. Tanda ako nun, gutom na gutom siya, tapos yung batang katabi namin, may candy, may lollipop. Hindi ko man lang siya nabigyan kasi nga hindi ko alam, wala ako sa sarili ko, alam ko nakatingin lang ako noon. Tapos basta alam ko gutom nun maghapon yung anak ko na yun, na wala akong nagawa. Tapos bumili yung asawa ko ng turon or something. Pero hindi naman kasi kumain yung anak ko dahil hindi niya nga gusto. Ako naman kumain din ako. Pero nun palang time na yun, marami akong ginagawa na mali. Ako, parang tumitingala ako sa ulap, nasasayaw ako. Kasi nga parang nakakausap ko daw ang Diyos Ama, tsaka Diyos Anak, True Light, ganyan. Tapos, basta kailangan ko daw magaganon kasi para gumaling ako kasi patay na daw talaga ako dahil may natanggal na ng organ sa katawan ko. Dahil dun sa mga gamot sa hospital. So, parang, ang alam ko nun, patay na ako. Kaya parang nagagaganon ako para ma-save yung sarili ko. Hanggang sa umuwi na kami, habang umaandar yung kotse, alam mo yun yung feeling ko na parang nasa loob ako ng kabaong. Kasi hindi, as in nasusuffocate ako, di ako makahinga. Yung ganun yung pakaramdam ko. Tapos, ang ginawa ko, kaya sira yung kotse ko na yung dun sa harapan. Binaklas ko yun, tanda ko eh. Kasi may area na hindi ako makahinga, tapos may area na nakakahinga ako. Kaya, ang ginagawa ko nung time yun, gabi na kami nakauwi, papatigilin ko bigla yung asawa ko. Sabi ko, stop muna kasi lalabas ako, kasi di talaga ako makahinga. Naglalakad-lakad ako ganyan. Tapos, hanggang sa nakarating kami, pag ganun-ganun ako. Tapos parang umaalon. Basta nagpatuloy na ganun ng ganun. So, talagang hallucination ko kakaiba yung level. Basta nawala na ako sa sarili ko nun. Tapos, ulit-ulit siyang nangyayari na pakiramdam ko, alam mo yun, yung pag nawala ka sa sarili mo, wala ng sense of time. Parang puro hirap na lang, parang wala ka ng pag-asa. Alam mo yung pag nakain ka ng kawalang pag-asa. Parang hindi mo na siya maintindihan kung may time pa ba or ano. Basta ang alam ko na nahihirapan ako. Tapos parang may nagsabi sa akin, ipinarana sa akin yung hell. Parang
sa hell daw is paulit-ulit kang papatayin, ganyan. Ganun yung nararamdaman ko sa katawan ko, even though buhay ako. Kasi nga, di ba, wala ako sa sarili ko. Parang dinudurog daw yung mga buto ko, ganyan. Dinudurog na durog na durog. Yun yung eksena sa hell. Tapos, sobrang dilim. Tapos, hanggang sa, later on, sabi nung isa, may mga voices sabi, susunugin daw yung bahay na tinitiran ko. Papalabas na accident. Pero yung mga tao dun, mga kasama ko is lahat patay na. Kumbaga, ako lang yung nandoon na matitira. Susunugin ako dun. So, parang para sa akin, yun yung hell. So, tapos hanggang sa dumating sila nanay na naman, tinatali ako. Tapos parang mga sinasaniban sila, yung kakaiba yung mga lakad nila, paikot, paatras. Ganun yung lakad nila habang papalapit sa akin. Tapos lahat ng binibigay nila sa akin pagkain, kaya hindi ko kinakain kahit gutom na ako. May nagsasabi sa akin na may lason daw, gusto na akong patayin. Parang gusto na akong patayin ng asawa ko, ganun. Kaya parang, tas yung air cooler na ganyan, may formalin daw yung para tumigas yung mga organs ko. So, hindi ako nagtitiwala na kahit kanino nun. Tapos, basta hindi ako makain, tapos parang feeling ko pinapahirapan nila ako. Hanggang sa, nagdadasal ako nun, hindi ko na alam paano ako magdadasal kasi nga wala ako sa sarili ko. Ang alam ko lang nun, hirap na ako. Hanggang sa umiiyak na lang ako, sabi, parang gusto ko na lang mamatay, parang ganun. Hanggang sa nagsisidatingan na yung mga kapatid ko, dumating isang kapatid, si ate. Basta nagdadasal-dasal din sila. Tapos parang ayoko nung dasal nila kasi nga, sabi ko, hindi naman yun yung prayer para kay God, ganun. Bakit sinasamba yung simbahang katolika, ganyan. Basta may mga ganun ako kasi nga, diba, wala ako, hindi ko alam kung ano yung pinanghuhugutan ko that time. Kasi may sarili akong belief Tapos, hanggang sa dumating din yung isa kong kapatid. Tapos yung mga dumadaang mga estudyante, nung time na yun, nahingi ako ng tulong sa kanila kasi nga, sabi ko, kinukulong ako ng mga tao doon, papatayin nila ako. Kasi alam ko sa sarili ko na yung mga tao doon, nasasaniban ng demonyo, tapos gustong-gusto akong patayin. Tapos yung buhok ko, yung paligid, parang may usok silang ini-spray or something na parang may mga sulfur or something na mga poison. Parang basta feeling ko pinapatay nila ako. Basta ulit-ulit hanggang sa natatandaan ko, nalagapak na lang ako noon, kung saan-saan. Di ba, nagwawala ako. Alam mo yung imagine, may tahi ako nung time na yun, pero yung galaw ng katawan ko, sobra-sobra yung galaw. Di ba? Yung ibang mga nasisaryan, alam mo yun, yung ingat na ingat sa galaw. Ay, ako nung time na yun, di ba, wala nga sa sarili. So, may pagbend ako, may pagbagsak ako, tinatali pa nila ako, may pagwawala ako, may pagsuot ako sa bintana, tapos nung lumabas ako, may pagtakbo-takbo pa ako, lumagapak pa ako dun sa sahig, sa labas. So, alam mo yung mga ganong moment na yun lang yung naalala ko. Pero syempre, marami pa akong hindi maikwento kasi nga, that time, wala na ako sa sarili ko. Tapos, basta dumating na sa point na gusto ko na lang mamatay. For some reason, parang feeling ko wala nang reason para mabuhay ako. Parang hirap na yung katawan ko. Basta may pakiramdam ako na ganun. Kasi nga yung parang sinusuffocate ang pakiramdam ko. Parang may eksena pa na parang nilagyan ako ng ano sa bibig. Parang, alam mo yung sinusuffocate nila ako. Hindi ko lang maintindihan kung sino sa pamilya ko yung gumawa na parang nanggigigil sa akin na gustong-gusto ang patayin. Yun yung isang kapatid na albularyo, yun daw yun. Yung pinapatay niya akong ganun. Gustong-gusto niya akong patayin. Tapos pinagdudahan ko pa yung asawa ko na may affair dun sa albularyong yun. So, basta kakaiba yung mentality ko nun. Parang, ang tingin ko sa kanilang lahat ay mga, alam mo yun, yung mga demonyo na gusto akong patayin. Ganun yung tingin ko sa kanila. Tapos, hanggang sa dumating sa point na parang nagre-ritual na ako, na iniikot-ikot ko na yung ulo ko. Basta, naniniwala ako din yung mga bad spirits. Sasanib sila sa'yo pag yung weak ka sasamantalahin ka ng evil pag mahina yung physical mo at mental mo. So, may mga ganun, parang siguro sumasayaw-sayaw talaga ako. Ultimo, pag dumi ko sa Arinola, doon ako dumudumi kahit malapit yung CR. Sumasayaw pa akong ganun, naalala ko yun. Tapos, yun na nga, nung dumating sa point na sobrang hirap na yung katawan ko, kasi nga, puro pasana ako kung hindi ko siya na picturean yung sobrang laki ng pasa ako sa binti ko na kitang-kita mo na tinali talaga nila ako Ayun, sabi ko hindi ko na kaya, parang gusto ko na lang mamatay, umiiyak na lang akong ganyan.
Tapos kasi kaya natitrigger pa yung pamilya ko, yung mga pangontra kasi na nilalagay nila, tinatapon ko kasi nga may nagsasabi sa akin, si God yun alam ko, na ayaw niya nang may ganun. So, tinatapon ko siya. Tapos hanggang sa may natutokso sa akin na pag tinanggal ko daw yun, papatayin ako, ganun. Basta may mga ganun eh. May mga unnecessary voices. Alam ko na sa enemy yun na mali yung dinidictate sa akin. Yung sa sobrang siguro physically talagang ano na ako, namatay na ako, parang ganun, parang ako, talagang sabi ko na lang kay God, sabi ko, kunin nyo na lang po ako, ayoko nang, sabi ko, gusto ko na lang magpahinga, sabi ko ganun. Hindi ko na po kaya, sabi ko, hindi na kaya ng katawan ko. Sabi ko, gusto ko po kunin nyo na lang ako. Pero hindi. Ang nangyari nun, ang pinaka magandang nangyari nung time na yun, hindi ako nun humingi ng tawad. Ang hiningi ko lang nun, kunin na lang ako. Kasi yun yung paniniwala ko eh. Kumukuha ng life si God eh. Sabi ko kay God, kunin na lang niya yung buhay ko. Kasi pagod na ako. Kasi yun yung belief ko nung time na yun. So, nung time na yun, September 14, ito yung good news dyan. Physically, siguro talagang bumibigay na ako. Alam nyo ba, dumating si Jesus Christ para i-save yung katawan ko, yung buhay ko. Niyakap niya ako. Tapos, for the very first time, yung ilang weeks, yung almost 2 weeks na yun, nakaramdam ako ng sobrang peace, sobrang, yung parang na-relief ako, yung kakaibang pakiramdam ko na sobrang hirap na hirap, nawala lahat. Nakaramdam ako ng peace. Tapos, sabi ni God sa akin, pinatawad na niya ako at pinagaling niya na ako. Tapos, kinantahan niya pa ako ng kanta daw yun sa heaven, pinsong daw yun sa heaven. Ang lamig ng boses niya, ang taas ng, basta ang laki ng boses niya na malambing. Hindi mo siya ma-compare kahit kaninong singer. Walang kamukha yung boses, walang katulad yung boses niya. Ang lambing. Tapos, nung nagsasalita siya, ramdam mo yung pagmamahal na hindi mo pwedeng ikumpara sa pagmamahal ng kahit sino, kahit ng magulang. Kakaiba yung pagmamahal niya. Ang masasabi ko that time, hindi pumayag si God na mamatay ako, na sa hell ako pumunta, ni hindi ako nakapagsisi siguro that time, kaya hindi niya ako pinayagan na mamatay, na mawala yung buhay ko ng ganun-ganun na lang. Tapos hanggang sa pagkatapos ng pangyayari yun, yung sobrang ikling pangyayari na yun yung di ko makakalimutan. Sinabi niya din sa akin na yung araw na yun, September 14, i-celebrate, tandaan ko daw yung araw na yun at i-celebrate ko as my second birthday kasi nung araw daw na yun, I was born again. Sabi ganun, sabi ni God sa akin. Kaya, yun, mula nung time na yun, tinatak ko na din siya sa isip ko up to now na pag September 14, i-celebrate ko yung araw na yun. Tapos, nung pangyayari na yun, syempre hindi pa naman, kasi siguro, pinagaling ako ni God spiritually. Sinave niya ako spiritually. Ganyan. Tapos hanggang sa lumabas ako ng kwarto, sinabi ko dun sa nanay ko yung pangyayari na niligtas ako ni God, Jesus Christ, dumating siya. Tapos gusto ko siyang i-spread sa labas na nandito si Jesus Christ eh. Pero pinigilan din ako ni God na lumabas para magsisigaw na nandito si Jesus Christ. Kasi nga, parang na-predict niya na may mangyayaring masama sa akin pag lumabas ako at that very, very moment. Kasi nga, may mga evil sa paligid. So, parang prone ako na saktan ng mga tao. Parang malapit, pwede akong saktan ng mga tao sa paligid. Kasi nga, iniisip nila siguro wala ako sa sarili ko, ganyan. Tapos parang nagalit si God dun sa nanay ko, sinermonan. Pero through my voice, sabi niya, kulang daw yung pananampalataya ng pamilya ko. Yun yung isa pang di ko makalimutan. Hindi ko na lang siya, kasi nire-respect ko naman yung belief ng bawat isa, pero yun nga ang sabi. Kulang daw yung pananampalataya ng pamilya ko. Kasi nga sa 10 Commandments talaga, never kang magkikeep or maglalagay ng any carved images na may likeness kay God. So, kumbaga top 2 commandments yun, diba, na never ka magbabow down or mag-care sa gawang tao. Yun yung kaya siguro
hindi directly sinabi sa akin ni God, pero yun yung parang sinermon niya dun sa nanay ko na kulang yung pananampalataya. Kasi as of now, kahit nung nag-remind ako nito lang, yesterday na tanggalin na lang kung may puon dun sa bahay. Kasi nga, ayaw ni God nun. Si nanay naman, sabi lang niya, tsaka nung ate ko, bakit naman tatanggalin hindi naman daw yun yung sinasamba. So, hindi ko alam paano ko sila matutulungan sa bagay na yun, paano ko sila mamumulat. Pero, hindi ko naman sila kino-condemn, pero sana maging malinaw yung pangunawa nila sa kautusan ng Diyos. Lahat naman tayo may makasalanan, pero kung maaari, kung kaya naman nating mabuhay ng malayo sa kasalanan at mabuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos, bakit di natin gawin? Yun na yung natutunan ko sa buhay ko ngayon na ang masasabi ko lang, yung personality ko ngayon, hindi na ako takot sa kung dati super takot ako mamatay, ngayon hindi na ako ganun na natatakot. Mas natatakot na ako sa afterlife, yung after death. Alam mo yun, yung after death, di mo na alam saan ka pupunta, di ba? Kaya hindi naman tayo makakapasok sa kingdom ni God without Jesus Christ. So ang ma-advise ko lang, ngayon pa lang, wag niyo na hintayin yung near death, yung kagaya nung nangyari sa akin, halos mamatay na bago niyo tawagan si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ nandito lang siya sa paligid. Nasa kabuhay lang natin siya. Hindi natin siya kailangang i-deceive na kung kailan lang natin siya kailangan, doon lang natin siya tatawagin. Sobrang, ang nangyari sa buhay ko ay kahit may masamang nangyari pa sa akin after nung time na yun, nung September na yun, namatay yung baby ko, namatay pa din yung isang anak ko na may sakit sa puso, hindi yung reason para mawala yung faith ko kay God. Ang sinisisi ko dyan sa nangyari niyan is, na hindi din naman dapat ay sarili ko pa rin kasi nga, pero hanggang dun lang ako sa word na yun, pero ayaw mabuhay na sinisisi ko yung sarili ko kasi alam ko na kautusan din ni God na wag mabuhay sa nakaraan. So, parang nagsisisi lang ako sa part na nung time na yun na dapat si God ang inuuna ko, ang priority ko, at hindi dapat ako malayo sa Kanya. Kung malapit lang sana ako kay God noon, at alam mo yung may enough faith ako sa Kanya na nabubuhay ako ayon sa will niya, hindi siguro lahat mangyayari yung mga nangyari sa akin. Yun lang yung ma-advise ko sa inyo na huwag nyo nang hintayin na halos mamatay na kayo bago nyo tawagin or bago nyo tanggapin ng buong puso niyo si Jesus Christ. Sobrang powerful ng name niya, si Jesus Christ. Sobra. Kaya gusto ko yung kanta nung Wonderful Name. Yung, basta pag napanood niyo sa YouTube, yung Wonderful Name is yung kay Jesus Christ. Tsaka yung 10,000 Reasons. Suggest ko guys na na pakinggan niyo yung worship song na yun. Kasi kung hindi niyo kayang mag-pray everyday, may nabasa lang ako na pag nakinig ka ng worship song, parang same din siya ng prayer. Kaya hindi ko naman siya pero parang naging natural na sa akin na lalo pag morning, dahil syempre nagluluksa pa ako sa pagkamatay ng anak ko. So, pag yung sobrang nanghihina ako, yung parang nawawalan ako ng hope, nagpiplay lang ako ng worship song, tapos all of a sudden, naging okay na ako. Yun lang guys, totoo po si Jesus Christ. Maraming mga testimony, lalo na yung mga near-death experience na dumating si Jesus Christ para i-save ka. Totoo po yung hell, totoo po yung heaven, lalong higit sa lahat, totoo po si Jesus Christ. Yun lang guys, God bless us all.